Maayong gabi mga kaigsunan ug mga kauban sa pagtuog, matong mga kapaglaom, maayong gabi ug aniya na usab kita sa pagpadayon sa atong pagtuon sa atong lesson, the last topic for this week, Thursday and Friday. Of course, our lesson for the whole week nagapanguluhan kini og teach us to pray kung sa ang buot pasabot nini nagikan mismo sa libro sa Salmo. Of course, atong makauban karong gabi una ang walay lain kundi atong pinalangga nga Sabbath School Directors sa dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Abunjinito Kaimi. But before ta mag-start, akong hanyon si Pastor sa paghatag sa opening prayer. Okay, magampot ta mga kapaglaom. Amahan nga langit nun ining mga takna karon nagaduol kami kanimo Dios. Nagpatugbaw sa among mga pasalamat ug pagdahig sa imong pagkamaayo nga sa tibok semana imong kimong giubanan. Magahimo na usab kami Ginoo sa pagtuon sa imong mga pulong pinagi sa leksyon. Tagay kami Ginoo sa kaalam ug ang amo usab nga mga viewers, among mga kapaglaom mapanalanginan pinaagi niining mga pulong diha sa leksyon. Salamat kayo Dios sa imong mga saad nga ikaw magapadayon sa pagpakiguban kanamo, magdawat sa mga pag-ampo, magpasaylo sa mga kalapasan kay among gitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manuluwas. Amen. So daghang salamat. So Pastor Kami, atong balikan atong lesson for this week, very interesting. Of course, just like what we said last Monday, unfortunately wala kay tungod sa tayo itong schedule last Wednesday na doon natin mga daghan nga mga events nga itong natinan, so we were not able to do the live stream or the broadcast of this program. But anyway, ato nang pagbalikan o ato na siyang pagkalantawon usab. Teach us to pray, no? So yes. Coming from the book of Psalms, kay kaning libro manggod sa Psalms, usahay manggod aduna mo impression pag ikaw usa lang ka ordinary nga leader sama nako, ang una gini mo mahununaan is pura bitaw na belong sa lahi nga kategory. Kay tungod kay number one is ang lingwahe nga ginagamit, ang expression nga ginagamit. Yes. Although ang situations it really speak very very much similar sa atong mga kasinatian karong kapanahon na, no? But anyway, mo na ang kanindot sa atong church nga magpasalamat jud ta sa Ginoo tungod kay aduna na usab nindot kay nga mga reminders or mga mensahe o enlightenment nga buot sa atong of course sa atong author pinaagi sa atong church nga ipadangat kanato. So karon nga si manaha atong gito na ganing pag tudlo kanato kung saan natong pag-ampo. Yeah. Which is anchored on different situations. It's not just kanang basta teach to pray kay usay. Siyempre kanang for example makaunta usay kaning pag-ampo mahimo na lang siya nga routine. Yeah. Basta mubungat lang yung words usahay dili na siya coherent sa atong giuna no? Kay murag basta kasanayan na ba? Kasanayan murag formality na lang. Formality na lang siya nga murag wala na siya ibili, wala na siya meaning. But in this particular sense, gi-remind na usab kanato kung daw unsa ka importante ang usa ka pag-ampo. Pastor Kaimi. But of course, nahimutang sa nagkalain-lain nga mga situations og dili ni siya basta simple or ordinaryo lang sitwasyon. Yeah. And of course, from that idea, the more nga ato ni siyang pagalantawon, and then kung para atong makita kung unsa gayud ang role sa prayer o unsa pud siya ka importante when you are into this kind of situation. Yes. Actually, Pastor Pedro, mga kapaglaom, ang naka-unique sa Salmo tungod kay ang ato ang life experiences. Marami ito og sa term pa makarelate kita ani. Okay. Kay there are times nga usahay we are in despair. Murag it seems hopeless, pero when we remember the prayer of David in the Psalms, kanang bitong maka gain ta og hope or kanang strength tungod kay dili lang dai kita ang nakasinati ana. Previously ang mga katawhan sa Ginoo more pa ang ilahang nasinati Pastor Pido. Right. Kay usahay manggod no kang usahay ang atong tendency manggod is murag ma-impress manggod ta kung giunsa siya pagsulat. Oh, yes. Tama ba? But usahay ma-fail na to pag-grasp no kung unsa gyud ang surrounding context sa mga pulong nga gilitok ni David sa mga nagkalaylahi nga mga kapitulo sa libro sa Salmo. Salmo, yes. Okay. So it's not just kanang for the sake of telling us that this is a book of poetry, but there is more to that actually. Just like what you said, kanag yung relevance sa mensahe sa libro sa Salmo
dinhi sa para sa atong kanig yung present nato nga situation. Yes. Okay? So the essence is actually focused on kaning pulo nga pray no or prayer. Ako lang pagkabasahan Pastor Kaimi ang atong key text. Yeah. Nagisgot ni siya, kanang the irony of this is, nagisgot siya may tungod sa libro sa Salmo, pero ang key text, dili gikan sa Salmo. No? Nasa Lucas. Sa Lucas. But anyway, this is Bible, so wala may contradiction sa mga libro sa mga Bible insofar as kaning pagpadayag sa mensahe sa Ginoo, right? Yes, especially when it comes to prayer. Yes, especially it comes to prayer. So, wala na siya yung problema. So, kung sa man na siya nga libro o asa man na siya gikan, and actually, they actually speak of the same message insofar as prayer is concerned. So, akong pagkabasahan, Pastor Kami, Lucas 11, Kapitulo 1, now it came to pass as he was praying, referring to Jesus, right? Yes. In a certain place, when he ceased, that one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. So, kanabitong, na-remember na ako ito imong pangutana last Monday, kanabitong maingon ka nga Ginoo, imagine, nagkuyog-kuyog na sila. So, napagidi ay, kung sa eskwelahan pa ni Murag na siya ay, kung saan siya gitawag ani, kanang, a sort of a curriculum or kanang subject or standarding nga imong pagasundon nga mao ni siya ang libro sa pag-ampo. Kaya the moment you ask a person nga for example mingon ka nga please teach me how to pray, you know? So the assumption is naabitaw siya kanang punto nga dapat angay na to pagkalantawon probably not the usual way nga atong ginahimo. So I think this is not so much about the structure, Pastor Kaimi. Yes. I think it's more of kanang how we express kanang bitang kanang tinud-anay gyud nga gikan sa tong kasing-kasing. Kay kung structure malanggod, dali ra man siya tun-an so dagang kay maka A ani. Di ba tama ba? Yeah. O kung part siya sa ani nga subject or na siya structure or unsa man ni siya, but I think it goes beyond that. Kanag yung mugikan gid sa atong kasing-kasing nga just like what we said kanina murag usay talagsaon ra kay usay kanang pag-ampo mahimo na pud murag mahimo na lang nato routine Yeah. or kanang for the sake of formality. Yeah. Yes, Pastor Kaimi. Yeah, Pastor Pedro, makapaglaom. Siguro, one way, nga nakapangutana po sila aning, nakahangyo sila nga Ginoo, teach us to pray. Because, kung yung makita mga igsoon, prayer is, kanang bitaw murag lifestyle or nasa bitaw sa, na-inculcate na sa life ni Christ. Na kung mo na makita, morning and evening, he spend more time in prayer. So, murag ilang ibati ba nga, nakulangan mo siguro mo. Okay. Pero ginuusa mo pag-pray, nganong tag-as mo, nganong mungabot mo na og asa na late at night or early in the morning. So, murag diha Pastor Pido yan nakita mga kapaglaom nga there is a need for them to know how to pray, no? Pastor Pido? Right, kay nganong importante ang prayer is not just because of the word prayer or sa kaning the usual thing atong ginahimo when it comes to prayer. Naday siya mga insights nga angay nato pagkalantawon. First of all is when we pray di ay mabalaan nato kaning dugang kaning kaalam or kanang knowledge may tungod sa relasyon sa tao o sa Ginoo, Sir Kaimi. Yeah. So number one is mo na nga in the book of Psalms, they would always say nga when you read the book of Psalm, ang first gid nga dapat ito pagkalantawon is kung unsa gyud ang nature sa Ginoo. Mo na tong gitun-an kagabi kay very important pa ni siya kay diri man ta makuha sa tong hugot. Yeah. Di ba? Ang nature sa Ginoo, that means unsa nga klaseng kinaiya ang aduna anaa kaniya. So it's not, I think, not so much about the issue of existence in the midst of pain and suffering, but so much on in the midst of pain and suffering, unsa man ang kinaiya gayud sa Ginoo towards that. Yes. For example, all of a sudden, no, nainitabo sa akong kinabuhi nga wala po na ako gi-expect nga akong huna-una okay raman po na akong relationship sa Ginoo nganong natugot ning mahitabo ka na ako. So, kung ato ni siyang pagkalantawon is of course sa tawhanon is masakit jud ko, no? Ma-discourage ko or mangutana ko nga anong gitugot ni sa Ginoo. So, later on, kung dili na ako mabantayan, siguro makahuno na ako nga makapungutana ko nga aduna may Ginoo nga nag-exist nganong Gialaw nganong ingon siya gigugma ko niya nganong nitabo man ni nako. Yes. So I think it's not kani siya nga nature of God
it's not actually going into the issue of whether God exists or not, but rather unsa gayud ang kinaiya sa Ginoo, labi na gyud kung kani mahitabo kanato. Yes. So in the book of Psalms atong nakita, no, din like for example, example lang Pastor kami, ako lang balikan. For example sa Psalms 23 tapos 46 and 121, ang book of Psalms ga-emphasize gayud nga ang Ginoo siya ang atong protector. Okay. Na second is siya ang atong shepherd ug siya pud ang atong refuge. Oh, so meaning to say sa panahon sa mga Kasakit. panghitabo, kasakit nga mahitabo sa atong kinabuhi, mao ni atong hugot. Di ba? So dinhi nato makita kung unsa gayud ang kinaihayan or nature sa Ginoo. Sa Ginoo. Yes. So diha ta Pastor Pedro mga kapaglaom makagain og strength kay bali. Meaning ang salmo mga kapaglaom mura bitaw siya og a combination of human and divine Right, very good. interaction, Yeah, correct, no? correct. I agree. Kay ato makita nga even Christ when he was on trial and in suffering, iya yung nalitok ang unsa gilati sa salmo, di ba? My God, why hast thou forsaken me? Awis makita na sa Psalms 22. Okay. So ato makita mga kapaglaom nga ang salmo is kanang bitong naagi sa part sa life sa mga Israel o even sa kang Kristo. Right. Correct, no? I like what you said. Kana dahil sa Psalms 22 nga, my God, why have you forsaken me? I thought na ang original na sa Matthew, no? Gibungat ni Jesus Christ. Yes. Pero meaning to say, kung ato ni sa pagkalantawon, analyze mo simple lang, no? Kung ikaw da ay nahulog ka sa sitwasyon nga murag, kanabitang Nabulag ka. oh yes, other than that kanang there's too much pain ba nga Yes. imong ginabear nga murag ka surrenderon na ka. Kung naadjiri ka sa Ginoo, ang tendency gyud nga mahununaan sa imong brain, no? Kana yung mungutana jud ka kung ngano man nga my God, why have you forsaken me? Yes. That is really so meaning to say ang book sa Psalms nag-affirm sa kanang gitawag nato kanang the experience of suffering. Yeah. So ang meaning ang suffering dili siya detached sa atong everyday life. Yes. Part It's- murag yes. kabahin sa ato ang sa life experiences. Oh, yes. Nga whenever Pastor Pedro maabot ni nga kanang bitang too much suffering or pain, kanang ang kini nga pagkasulat sa salmo is from despair or from pain mura bitaw makita tag paglaom or kanang healing tungod kay ato ma-relate nga well ang anak sa Ginoo ni suffer man gani ako pa kaha, di ba? So meaning to say walay tao nga ma-exempt Exempt, yeah. Yes. Yeah. Bisan pa kato mga tao nga gitawag yun nga murag ato nakita nga aduna gi dako kay nga pabor nga gihatag ang Ginoo lang kanila pero wala sila na detach sa experience sa suffering, no? Pero the good thing about this Pastor Kami is the book of Psalms DI is dili lamang nga naga-affirm siya sa experience sa human suffering. Mura bitaw iya jung murag iyang gi-affirm nga kanang unsa may natabo nako or sa imuha, that's part of the human experience. Yes. Or nahitabo po na sa mga katawhan sa Ginoo kaniadto nga iya pong gihigugma iyang gigiyahan sa tanan nga mga sa ilang mga giagian nga mga naglaylahi nga kasinatian. The good thing about the book of Psalms ako nakita po sa atong lesson is kung ato ni pagka-summarize is dili lamang nag-affirm sa experience sa human suffering. But on the other hand, even in the midst of this, nagahatag yapon kanato o kaning good news, kaning bitong paghatag og himaya, praises and thanksgiving. So, taliwala sa kasakit, human suffering, nga bisan pa sa punto nga moingon ka, my God, why have you forsaken me? So it is still still valuable nga mobalik ta sa Ginoo ug magpasalamat ta siya. That's why sa book of Psalms it is very important for us to know as to what really is the nature of God. Yeah. Okay. Mga kapaglaom Pastor Pedro, ang usually ang mahitabo nato when we pray, especially during trying times, we focus more on our situation, ang problema, no? Di ba? Kita mo ko'y gabati kasakit. Pero kung mo tanong sa salmo, di wala mo sa bang nature sa Ginoo sa iyang pagka-faithful o sa iyang mga promises ngadto siyang katawhan. Right. So, it does not change God actually. So that Psalms teach us nga even unsa kalisod ang atong na agian sa atong trying times, ang
the other side, Pastor Pido, is God is always there. Nga kanang bitong ang iyang faithfulness, ang iyang promise dili gyud mausab. I like what you said, kanang ingon ni mga God's faithfulness sa iyang mga katawhan despite sa ilang ginaagian. Yes. So, I think, mauni siyang reason kung nganong kailangan nato nga dahigon ang Ginoo bisan pa or taliwala sa ani nga mga kasenatian. Yeah. Right? This is the logical kaning response, no? Kung nganong gibutang din nga despite sa affirmation sa human suffering, pero kung atong basahon ang libro sa Salmo, naghatag siya og kanang paghimaya sa Ginoo, kanang praises despite of this one. So I agree what you said, no? I like that nga imo na siyang gi-mention nga tungod kay because of God's faithfulness. Yes. No. Okay. So muna ang mga paglaom, Pastor Pido, nga karon sa ato ang padayon nga pagpangalagad, at least we will kanang bitong mga kapaglaom ato pong himuon ang salmo kay mura mo guna siya ang result sa tong lesson is this is a song or a prayer, no? Muna nga usahay ang pagbasa ni dili makaingon gud nga like the prophetic writing sa Revelation nga murag kon gyud deep jud kayo. Ang kini siya kay mura bitaw og right. Gitudloan lang ta nga if ever mao ni ang imong eksperyensya, just try to look at Psalms. It's there. Naa diha ang unsaon nimo pag at least pag relieve sa imong galingon because God nagsulti diha or si David nagsulat ana nga mao ning eksperyensya they have passed also. Right. In fact, kung akong pagabasahon din sa Sunday's lesson, no, the psalm corrects your present false hopes about something you are facing. Kay wala man gud garantiya or gapasabot nga tungod nata kang Kristo, tanan nga exempted or tanan nga mga mahitabo sa atong kinabuhi medyo makaya-kaya rin nato. Dili pod, no? There is no guarantee to that effect because, you know, the great controversy, the issue is a great controversy, dili pod siya actually basta-basta. So, Pastor kami ko ato na siyang pag-summarize nga sumala pod sa na-mention ni mo last Monday sa if I remember it right. So, kaning giingon sa Monday bitaw nga trust in times of trouble. Yes. Kay akong nabasa kining Psalms chapter 44, ako po ning nabasa Psalms 105, Psalms chapter 22. Gisaysay ang mga kasakit niya giagian ni David. Pero mura bitaw to the extent nga murag nala siya sa danger zone, Pastor Kaimi, kay murag kanang murag iyan ang kulang gamay na lay kulang murag i-blame na niyang Ginoo totally. Boy-buyo niyang Ginoo, tama ba? So the assumption is kanang nagsilbi ko sa imuha, no? Di ba? That is the assumption sa istorya sa aning mga kapitulo o other verses or other chapters sa Book of Psalms. Yeah. So, mauna nga nganong iyan ni siyang gibungat dinhi sa mga kapitulo nga gisigutan dinhi sa tong lesson. But the good thing ako na observe Pastor Kami is although medyo na siya point of question nga sulusama pod sa atong gina-experiencehan karon, pero wala gid siya nangita og explanation sa pangutana nga why. Yeah. Tungod kay di man gid na matubag ang why. Di ba? Kay just like what I said last Monday, pag mo question man kung why, you start with the word because. Kay kung why man god, it requires an explanation. Yes. Pero in these chapters nga atong nabasahan is usar gyud ka pulong. Mao po na imong gi-mention last Monday og si Pastor si Rabbi Salarda, no? Nga na-mention niya last Monday. Kaning pulong trust. I like this one. Trust in times of trouble. Now daw difference sa kanang faith and trust. Kanang faith nga for example, na tapor Niagara Falls, no? Na tao nga ga-perform na gyud nga mo cross ang Niagara Falls using a rope. Tapos mo gamit siya wheelbarrow. Nga mo ingon siya sa mga tao, mutuo ba mo nga ako ni makaya nga mo cross kog Niagara Falls? Mutuo sila. Kay nakita naman nila or dungog na nila nga iyan na nang ginahimo for so many years. Yeah. Pero after crossing, mingon siya nga kinsa man sa inyo nga dili mo hadlok ka mo sakay sa wheelbarrow o akong itulod ning wheelbarrow crossing Niagara Falls, no? Kung mo mahangyo sa mga audience kinsay willing nga mo sakay,
wala, I mean, lisod, di ba? So, mao doon na ang trust. Dili sila masalig. Oh, di ba sila, wala sila, Di mo sila, di ko pasalig ano. oh, mo doon ang difference kanang mo kita sa kanta nga trust and obey. Okay. So I think that the author gets the right words sa atong lesson kanang trust in times of trouble. Trouble. Yes, kanang bitong the idea of no matter what. Kanang I will allow my hands nga gunitan jud na si Ginoo nga di gina ko nabuyan. I think that is what it means. Kay mao po ning gibungat sa Book of Psalms. Well, there is no explanation. Ang giingon lang gyud ni David towards the end of the chapter kaning atong gibasa diri is kana lang yung pagsalig sa Ginoo. That is the only answer to his question. Yeah, kay kunin mo tan-awon mga kapaglaom ha. Despite sa kanang imong Pastor Pedro nga mura bitaw og murag manumboy na sa Ginoo. Yes. At the last part sa iyang mga prayer or sa iyang songs na ay naabitay kanang unsa ni kanang but God, you are our Redeemer. Kana murag iyang ibalik o murag at least ang contrast is despite sa iyang kasakit, but at the end he realized that God's faithfulness and kanang dili gid siya mabiya. He will never leave us mga kapaglaom. Mura ba siya og I don't know di man ko expert sa poetry. Pero based sa akong gamay lang gid nabasahan sa kanang pag-study sa poetry ni King Solomon, ingana daw na ang Hebrews nga poetry. Kana biton there is always a point of there is always kanang contrast ba. Contrast, yeah. Kana i-bring niya ang negative tapos bawion sa positive. Ana siya no. So mura bitaw pagbasahon nimong negative, mura na kag mosakay. Pero ano ka ba, i-suspend ka in mid-air tapos igawas na niya ang positibo. So dili niya ilahos dito sa puro negative. Oh. So sa atong lesson Pastor Pedro mga kapaglaom, nag-ingon din nga kana bitaw mga questions or despair, it does not end there. Dili wala natapos diha. Tama. But gitapos niya being katong yung positive side nga ang Ginoo is siya gyud ang Ginoo is in control. So meaning to say sa panahon nga makaangkon tana nga mga kasinatian, siguro it's just part of our human experience nga ato nang ipagawas. Yeah. Kay ako manggipungutan na si Pastor Salardane kay counselor magkani si Pastor si Rabay Salarda. So yun siya part magid ni sa atong kuan kana bitong pagpamature sa atong una-una. Kailangan magid mo express kay kung aduna dagi bati tapos taguon lang nato sa atong kasing-kasing delikado basig ma-heart attack ta. Mo na nga mas maigi itong ato dyan na siyang mura bita nag-ubo. Kanang ubo bita nga dili mo gawas, delikado na kay pneumonia man ka, di ba? Or delikado kay mo ay mong lungs mapuno sa siguro sa tubig or whatever. Yes. Pero dapat mo palit yung kag tambal nga imo dyan na siyang ipagawas kay para maayahay ang imong ginhawa. Okay. Pastor Pedro, mga kapaglaom, that is why naay perennial questions Pastor Pedro. Okay. Mga kapaglaom, kana bitong giingon nila nga why God allowed bad things to happen to good people? That's a good question. Oh yeah. Muna sa ang Thursday's lesson. perennial question, yes. Okay. Kay usahay man gud dita kasabot nganong kadang ingin mo ba nga bitaw no maayo man kay ko nag-alagad ko nimo pero why you allow these things to happen? Muna ang perennial questions but ang ingon nito Pastor Pedro mga kapaglaom nga of which for now we don't have the answer. What are the reasons nganong gi-allow sa Ginoo kana nga mga bad things to happen? Actually, debate nga nakita na ako sa YouTube. Prominent siya nga theologian, si Mark Ehrman. Dili ni basta-basta nga New Testament scholar, pero nahimo ni siya nga agnostic. Ang iyang kontrapod, Indian ni siya nga philosopher, nga si Dinesh de Souza. So, actually ilang debate, it's more on theodicy. Nindot kay dili ni basta-basta nga mga sikat ni siya lang nga mga writers sa United States. Yes. Ingon si Dinesh Souza in answer to the issues raised by Ehrman. Ingon siya sa suffering daw aduna day duwa lang kabutang atong pagalantawon. Why kung ano daw na ay kasakit? Number one is because of moral evil. Okay. Number two is because of natural suffering. Kaning moral evil is because bad things happen because done by bad people. So meaning to say, kung walay tao nga magahimo ani, wala po'y consequence nga gitawag na to nga bad things. Okay. Pero kaning mga panghitabo like kaning mga natural disaster, dili do nato ni siya matawag nga natural evil. Kay wala may moral agent. Yeah. Oh, so kaning natural suffering nakaangkla lang ni dito sa natural law.
Because nganong nahitabo man siya because of the natural law. So kung dili magsunod sa proseso ang mga butang nakasunod sa proseso sa natural law, mao na ang konsekwensya ni. Pero walay tao nga niimbento ana kanang mga panghitabo nga gitawag nato nga natural suffering. Yeah. So kanang mga kasakit na namatay because nay tao nga, let's say panahon ni Hitler, panahon ni Pol Pot for example, dili nimo i-blame ang Ginoo. Ang imong i-blame si Hitler. Yeah. Because free will or kanang freedom of choice. Yeah. Okay. So, muna mga kapaglaom nga, ang nakanindot aning ato ang lesson karon, Pastor Pedro, mga kapaglaom, is that sa atong ikaingon ha, despite of this, kini mga human suffering or unsa ato mga pangutana, ang ato magong orientation sa prayer, Pastor Pedro, mga kapaglaom, is we focus more on nabitang what we need. Lord, kanang bitang self ang ato kanunay nga ginahuna. But then, salamat aning salmo tungod kay itudloan ta nga unsaon pag-pour out despite sa kining suffering ato ang nasinati. Right. In fact, sa Thursday's lesson, I like the title of our Thursday's lesson kasi magahisgot mo gud ni siya sa restoration. Okay. Pero ang usahay man gud mo shift man gud ang atong paradigm. For example, namo koy mga tao nga ang ilang kasinatian dili sama pud sa uban. Tama ba? Yes, Pero so mag-ingon silang, kana ang libro sa Salmo, labi na ka ng mga kapitulo nga nagahisgot sa bugat kayo, nga mga butang nga nitabo sa mga katawan sa Ginoo, dili na para nako. So, but the lesson is really very, very good, no? Dili di ay kay, although partially that is true, so kani siya, this is really for all of us. Kay pwede po nga wala nimo na siya nagiyan, sama sa nagiyan sa uban, pero ang mensahe diya is dapat na po kay pagahimoon alang nila. Yes. So you will be part sa kaning act sa Ginoo kanang gitawag nato nga restoration. So restoration, that is really a divine act. God is really going to restore us regardless sa atong mga kasinatian. Yeah, kay kunin mo tanawon ang Psalm 60 Pastor Pedro kanina sa Thursday. Tanaw ang verse 1 mga kapaglaong gayon din oh God, you have rejected us. Bugat ni. Broken our defenses, you have been angry. Oh, restore us. Oh, grabe nga kasinatian mga kapaglaom nga. Kung imong tanawon kun if you can imagine, grabe nga mga pulong kay kanang rejection. You broken our defenses. Alam mo kana mara bitaw og kanang bitong gimahay ang Ginoo Pastor Pedro. Kaning term nga you have cast us off. No, dili na basta-basta nga mga kani tinudlay ni. Dili ni siya nga basta nagamit-gamit lang siya og words to impress people. Dili. There is really a story in every word na gigamit ni David here. So it affirms the true kanang experience sa mga tao sa mga kasakit nga ilang giagian. Yes. This is really it pictures it out. Yes. But then ang nakalindot kay at least naabitaw sila kanang ang ilang pagtuo ug ang pagsalig sa Ginoo kanang bitaping restore us. No, Ginoo revive us again. Gapo kay ba kay at least sa to ang kahimtang sa atong human suffering man kapaglaom gitudloan ta at least gi-orient or gi-influence ang ato ang una-una og ang atong kinabuhi nga kun ingnaani day ang kahimtang dili ta magkaguol or magpalabi og ka subo tungod kay kung giunsa sa Ginoo pagluwas ang iyang katawhan kaniadto kita usab ngayang mga pinalangga ang katawhan will do the same. God will do the same. But I think we also have to be very, very careful in looking at Psalm 61:5, no? Kay basig mahunahunaan sa uban nga ay murag lahi man ang pag-describe ni David sa Ginoo dinhi, it's too negative ba? Kay imagine you have cast us off. Murag dili man ni character sa Ginoo. So but I think just like what we said kanina nga ang Book of Psalms man is a poetry, is a book of poetry. I think sometimes we have to understand the author kay kanang poet manggod ka naay mga pamaagi on how to use words ba. Yes. Dili sama sa ordinaryo nga tawo kung saan niya pag-describe ang character sa Ginoo. But in the case of David, you really have to look into the whole context of the story. For example, ningon siya dinhi nga, oh God, you have cast us off. Kung diha lang ka tutaman, mura pog maapiki ka nga mo move forward kung unsa gyud ang kinaiya o tinuod nga karakter sa Ginoo. Pero in the latter part ingon siya, oh restore us again. So that means
kung naa siya ay sa iyang una-una, kung naa siya capability of doing such, although wa kita kabalo kay he's a poet, no? Kay ingon sa akong teacher sa una sa high school pa ko kana bitang English literature. Ang the best way daw nga ma-understand nimo ang sinulat sa usa ka poet is dapat masabtan nimo ang dagan sa iyang panguna-una. Lagi. Oh, so dili man nato na ma-catch everything. Dili gyud Pastor Pedro kay labi na sa ato ang kulturang Pilipino. Ang gone were the days nga kato mga balak noon nga mga tao bitaw. Pero ikaw na ba kay pagkabalak nun gamay? Nabilong na gid. May gani wala si Rabbi Salardaron, so balak nun po na siya. Okay, so restore us again. I like this one. Yeah. I think the key word is kanang pag-restore ka na to. You have made the earth tremble, you have healed it breaches, for it is actually shaking. So I think mo na siya ang key word sa positivity sa nining nga chapter. Yeah, ang verse ligin sa Pedro hamang kapaglaom, you have made your people see hard things. You see, mura bitaw ang Ginoo ikaw mo ginaghimo aning tanan. Murag mabasa lang Ginoo ba kay Ginoo ikaw ang naghimo sa imong katawhan nga makita ani mga lisod kayo nga mga hitabo. And you have given us wine to drink that made us stagger. Lalim ka ha? Ikaw ang naghatag og bino nga aron murag mihubog nga magsamparay. Siguro lang sa iyang kana bitong kinamuagi na ka og depression. Yes, kana. So kani masabtan nato ni siya kani nga mga expressions kani you have cast us off. Kay siguro siya yang una-una ingana ang panagway sa Ginoo. But actually the real nature of God is not actually like this. Dili. Kay iya man ang gibawi. Kay kung tanawon nimo ang mga gisulat po niya sa iba nga mga kapitulo, dili ni siya ga-affirm sa ani nga mga statement. Yeah. Tama ba? So kani siya sa iya lang nga tawhanon nga panghuna-una. Tungod siguro sa iyang giagian nga depression sa kanang kilabihan yun nga kasakit nga grabe yun nga challenges nga iyang gatubang. So he was able to use words like you have cast us off para mapakita niya nga medyo kanabitang kung giunsa niyang paghuna-una ang Ginoo sa panahon nga nag-agi siya sa grabe kay nga kasakit. Pero actually dili ni siya mao ang Ginoo. Yeah, kaya ang verse 5 Pastor Pedro magkapaglawom tanawa ha, that your beloved ones may be delivered, give salvation by your right hand and answer us. Right. Wow. No, That's beautiful. Nabali na po. Okay. Into positive nga, ang ilang pagsalig sa Ginoo, wala mawala despite sa mga pulong nga iyang gigamit. So, more to ang tinudyod nga character sa Ginoo. Diha. Negative and then positive. Okay? So again, no, sa Thursday's lesson, gi-encourage ni David, no, nga, dili lamang, just like what you said, kanang self-centeredness, bitaw nga, tama to mong giingon, no? But at the same time, ingon din, the psalm should evoke in us, sa tuwa, compassion and a desire to minister to the suffering as Jesus did. Yes. So, sa Book of Psalms di ay, panglantawan ni Pastor Kami is, wala gihimo ang Ginoo nga murag an abstract thing. Dili siya abstract bitaw nga murag an idea of what really God is. That is abstract, di ba? Yeah, dili play of words lang siya. Not a play of words Yes. kay you describe who God is. That is an abstract. Pero kung maingon ka nga, nakoy gihimo, ni appeal ko as a reflection of God's character in me nga nakoy nahimo alang sa imong kaayuan tungod sa kasakit ni imong giagian, then the character of God becomes concrete already. Yes. At least makita na to. That is why, mga kapaglaom, ato ang mensahero sa Iglesia Ellen White, he encourages us today, no? To memorize texts from the Psalms. Right. Ingon nga paagi in fostering the sense of God's presence in our lives. So meaning, atong kinabuhian or atong kinaiyahon nga at least makamemorize tag mga passages sa Psalms Pastor Pedro. Good. Usually ang ginahimo mo gud ang Psalm 91 kay pangdipinsa, Psalm 23 kay para lagi na. Kanang mo. It's a good song, a poem. But of course, Psalms 23 is, I think, the favorite of many people. Not because it's easy to memorize, but I think kanang muhaom gid siya sa imong. Yeah. I think it speaks of the whole kanang theme of the Book of Psalms. Yeah, The Book of Psalms, yes. being our shepherd. Being our shepherd, I Yes. shall not want. Bisag usahan sa atong kakulangon, di ba? Yeah. Pero because of God's presence is there, He will never make you wanting. One thing. Meaning, ang Salmo Pastor Pedro magkapaglawom naghisgot ang nagsulti nga sa ato ang life journey, we are not alone. Right. But God's presence is always there. Because bisag physically or materially kulang ka na, but if you have God in your heart, you have everything. Yeah. Tama ba? Okay.
Because the moment God or Christ is in your heart, I believe that you have everything that this world can offer, more than the richness and whatever the world can offer. Yes. That's why the Lord is my shepherd, I shall not not want. Okay? So I think we don't have the luxury of time anymore. Pastor Kaimi, basig na kay buot basahon niya ang mga quotations gikan sa atong ang din Pastor Pido mga kapaglaom ngayon sa tong lesson, ang salmo daw nagpasundayag o nagpadayag kanang bitong nga atong malili or makita ang Christ fervent intercession Wow. for us. Nga meaning at sa atong gingan nga we are not alone but Christ intercedes for us. Okay. I like that word, no? The kanang phrase nga, we are not alone, Yeah. but Christ intercedes on our behalf. I like that one. Okay? So, we don't have the luxury of time anymore. And then after this, atong padayunan ang atong pagsibya or kanisa atong 10 days. 10 days. Pingon ni Sir Chemel, dili man ni days, which is correct, but no? Yeah. 10 sessions, 10 sessions of prayer. I think that's the most appropriate. Kaya di ba, manta na sunod, good sa napulod yung kadlaw, na Yeah. cycle. Marinay, what is important is kanang mensahe gyud nga atong nabatnan o atong napasidunggan. Okay? So daghang salamat mga kaigsunan. Of course, hope to see you again next week sa ato na usab nga bag-o nga topiko sa atong lesson nindot kay no, lesson 3. The Lord reigns. Wow, that's beautiful. Ato na pagalantaon kung saan buot pasabot niya na. The Lord reigns. Okay, so daghang salamat Pastor Kaimi. Yeah, salamat kay So, Pastor Pido mga kapaglaom. Pwede ba nga mohatag ka na usab og closing prayer? Yeah, okay, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kayo Dios sa kaalam, salamat sa higayon nga din kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong, pinagi sa leksyon nga nagasentro sa libro sa Salmo. O Dios, tudloy kami sa pag-ila kanimo nga ikaw ang gamahanan nga Dios, ikaw ang maluluyon nga Ginoo, ikaw ang mahigugmaon namo nga amahan, nga taliwala sa mga kasakitan nga mong nasinati nining kinabuhia. Dili kami o Dios malisang, dili kami mahadlok. Tungod kay kaniadto imong gipasundayag ang imong gahom, ang imong maluluyon nga kalulot o Dios. Kung giunsa nimo pagluwas sa imong katawhan gikan sa mga kasakitan, gikan sa mga kalisdanan, ug malawomon kami Ginoo nga ikaw gihapon ang gamahanan nga Dios nga magagiya o magagunit sa among mga kamot. Salamat nga ikaw nagadawat sa mga pag-ampon ng pasaylo sa among kalapasan. Gihangyo namo kining tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen.